Thank you, Secretary. Good morning, everyone. We are presenting before you now is the scheme that we have discovered in the Bureau of Fire Protection. So like the Secretary has said, he has formed a task force dedicated to determining liabilities among officials and employees of the BFP with regard to corruption, corrupt practices. And amid that investigation, we uncovered one in particular, the procurement of 132 units of ambulances for the BFP. So the procurement process began in September 2024. And the mechanism for the funneling of funds or for the corrupt practices is that a supplier that we believe is predetermined approached an automotive company and proposed for the execution of a joint venture. And this is only for purposes of entering into the bidding process. And this supplier in particular convinced this automotive company to authorize them to bid for the procurement of the 132 units of ambulances. And they were able to secure an authorization, and so they were the one to join the bidding. Now, eventually, this supplier was awarded the contract for the delivery of the ambulance. And per our investigation, we have found that there was a payout made. First, in November 2024, wherein the supplier met with then back chairperson Jesus Fernandez, who is now the fire director of the BFP, at a Quezon City restaurant where he was seen receiving the list of or the breakdown of the SOP and received a suitcase and a bag which contain 6 million and 4.752 million pesos respectively. And another payout made in September 2025 for 4 million pesos. Total of 14.752 million pesos. This is the supposed SOP money that was received by Fire Chief Fernandez. Now, these are information we have gathered through the testimony of someone who personally witnessed the preparation of the SOP money as well as the handing of the same to Fernandez. As to the scheme wherein a supplier approached an automotive company, we have also secured an affidavit of the manager of said company. So in all, we are confident that the information we have gathered is sufficient to charge Mr. Fernandez for administrative and criminal cases. And to discuss what we have filed with the Office of the Ombudsman is Sec. Lanete. Thank you, Asik Brian. Magandang umaga po sa lahat. Today we filed against BFP Fire Chief Fernandez and the supplier cases of violation of Section 3E of Republic Act number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Together with that, we filed a case of direct bribery for the acceptance of 14.752 million in documented illicit payments made from the supplier to Fernandez. We likewise filed a case of malversation of public funds for the criminal diversion and mismanagement pertaining to these 132 ambulances. If filed with the Sandigan Bayan, these cases are not bailable as a matter of right. The supplier and all BFP officials and employees involved are impleaded in this case and will be identified as soon as the DILG's investigation finishes. But in the meantime, we are likewise asking that the Ombudsman preventively suspend Fire Chief Jesus Fernandez immediately to ensure the integrity of the ongoing investigation. These are the cases that we'll be filing, and we hope that the Ombudsman will take these arguments into due consideration. Thank you. Para sa karagdagan lang, part 1 pa lang to ng charges na ipapile namin ukol sa mga BFP officials. Sa mga susunod na araw, may na-develop na rin kaming kaso tungkol sa bid rigging sa pagbibili ng fire trucks. Kung kala nyo malaki to,
super laki naman ang ginagawa nila sa fire trucks. I was personally offered through an intermediary 1.5 million pesos per truck as a cut sa bibili ng bawat truck ng BFP. That spurned my investigation kung gaano ko-corrupt talaga mga taon to. Kakaupo ko pa lang noon nung bilang SILG noong December 2025 nung inumpisahan na namin ang investigation. Right after the offer, I asked my ASEX and USEX to look deep into how the corrupt practices are. Anong nakita namin? From entry level, magbabayad na kayo. From inspector, magbabayad na sila para makapasok lang. Paano sila babawi? Yung kanilang sariling regional directors, meron na kami nahanap, na nagpapautang ng 800,000 sa kanila. Tapos, buwan-buwan, kada fire inspection nila, sasama sila, ay kailangan mag-remit sila papunta ron. So nakita nyo, it is a culture and there is an ecosystem of corruption that has happened inside the BFP. Sa mga susunod na linggo o araw, ilalabas naman namin yung iba pang forms of corruption na nangyayari sa loob. What is the end game of this? Our end game is to clean up the BFP. Kung ang PNP ngayon ay napakataas na ng trust rating dahil nalinis natin, wala na silang EJK, wala na silang KFR, wala na silang Ninja Cups, wala na silang Cotton Cups. They are more professional now than they've ever been before. Now it's time to go after the BFP. They victimize everybody. Kung kala nyong lahat kayo, sigurado ko, lahat kayo dito sa kwartong to, may kilala kayong na biktima ng mga fire inspectors. May kilala kayong nasunugan na ayaw magbomba ng tubig hanggang bigyan sila ng padulas. So this is where it stops. Seryoso kami rito, we will pursue it, and it starts from the top. Papakulong namin to. So, any questions? Before anything else, in order to have an orderly, we have to talk out. People who have questions about the topic at hand may first give it, and then other matters can be handled later on. June Veneracion of GMA 7. Sec, meron kayong witness dun sa pagbibigay ng pera kamo, pag-prepare. Yeah. Documented ba niya yun? Meron siyang photos, meron siyang videos? Si Asek Ledete will be the one to explain. Good morning. Yes, for I believe, one of these instances, when kasama siya sa pag-withdraw ng pera galing sa bangko, kasama siya nung inimpake yung pera dito sa maleta, kasama siya nung inabot itong maleta dun sa kay Fernandez. And in fact, he was able to take a picture of the cash before it was submitted. We will give you copies later. Pero she was able to take some pictures before. Kasi she was already looking forward to, ang nasa isip na niya was she wanted to report this already. Bakit siya naglakas loob na lumabas, makipag-cooperate sa inyo? Nung nakita niya na seryoso na kami sa efforts namin for cleaning up the BFP, lumalabas na sila. Dapat maintindihan nyo kasi na ang BFP, si Fernandez ang head of procurement entity. Siya yung hope. So for the longest time, lahat ng suppliers ng BFP ay controlled niya. Walang playing field to, hindi level ang playing field. Pipili lang siya, titignan niya yan. Dito, meron siyang collusion kaagad. Ang supplier ng fire trucks natin, dadalawa lang for the last 20 years. Ano bang suppliers yan? F. Cura and Palmer Asia. Dalawa lang. Ang daming sumusubok mag-bid. Pero pagbibili pa lang ng bid documents, restricted na. Maglalagay sila ng qualifications for bid for next week yon. Pero ginawa niyang very restrictive ang bidding at siya lang sa kanya dumadaan lahat. At ito ay unang pagkakataon pa lang na papakita namin sa inyo.
pagdating ng panahon sa susunod na linggo, tatambakan talaga namin ang kaso. Hindi lang siya, lahat ng kasama niya sa Bids and Awards Committee since 2021 ay kakasuhan namin. Sec at saka attorney, pakipaliwanag nga uli nung padulas. Kanino nang galing yun sa preferred bidder nila? Tama po ba? Paano? Transaction. Ang pera na ito ay nanggaling doon sa kanilang preferred representative ito doon sa na-discuss kanina, di ba? So basically the scheme is that merong winning bidder na supplier sila ng vehicle. Nakipag-partner itong supplier na ito doon sa automotive. Ngayon, yung pera ay binigay doon sa supplier. So nandun na sa kanya kasi part of their agreement to na nandun sa supplier. Based on our investigation, we've determined so far na itong si automotive supplier is not involved. Now, ang ginawa nitong supplier was to give the money diretso dito sa kay Chief Fernandez because rigged na yung bidding. Meron na silang scheme para para sila yung lalabas na taga-asikaso nito. Mind you, additional, pati yung private, yung joint venture nila ay kasama sa kaso dito. Okay. So the person who approached the automotive supplier is also being kakasuhan natin dito. In the person of okay. That one you can. Okay. Asik Brian, perhaps you can. Assistant Secretary Luneta mentioned, the case was filed already with the Office of the Ombudsman, and it's against Jesus Fernandez and Rosa Verna Sanga. She was the supplier for the procurement of the 132 ambulances, and she was the one who approached the automotive company so that she can front for this automotive company Can as you the repeat the authorized name? supplier. Ulitin mo yung pangalan siya yung The kumpanya. name is Rosa Verna Sanga. Sanga. Sanga, Sanga. S-A-N-G-G-A. Sangga. Sanga. Sanga. Rosa Verna. So yung supplier. She is the supplier who Anong personally kumpanya? dealt with the fire chief. Representing what company? The company name is AutoZone Prime Distributors, Inc. AutoZone Prime Distributors, Inc. We will be giving a press briefer for Teka, kalaruin ko lang, baka lang yung kanina, baka lang, baka anong i-print yun, baka lang. Okay. Oh. Okay. Oh, next. Sir, so ang status niya ngayon, sir, hindi pa siya sibak sa pwesto, Particular meeting, it was just Chief Fernandez who was there. Siya mismo yung humarap. Siya lang yung nandun. Attorney, kailan po ito nangyari at saan? This happened, I believe that this happened back in 2024. And then in two separate instances, and this happened in two different restaurants in Quezon City. It will be part of the press kit that will be provided later. So knowing that, Sec, nasa restaurant lang siya, public space, ginagawa, lantaran po yung pag-aabot po ng bribery. Ano po yung reaction natin dito, Sec? Ano kasi, alam niyo yung, I'll just give you an analogy. I'll give you an analogy. Para ka bang nakatira sa tabi ng basurahan na kung kayo unang pumunta ron, naaamoy nyo talaga. Sa kanila, ang corruption, hindi na sa kanila, wala na sa kanila yon. They are amoral about it. Hindi nga immoral amoral. Parang wala na sa kanila yan. They will do it, kakain, bibigay ang bag. It is so normal. Pupunta sa mag-attend kami pareho ng birthday party, o-operan ako. Yung ako pa, o-opera nila ng dire-diretsuhan ng mula sa mga assist siya. Diretso para operan ako. Normal sa kanila yun. Ganon talaga nakakadiri yung pagkatao nito. Di ba? Pero mo sa restaurant, ganyan-ganyan, na parang napaka-normal. Kumain ka lang ng manok, so uwi ka, may 14 million na pera. Di ba? Sorry, last na po.
Sir, kamustahin ko lang po yung units. Etong units po ba na to maayos na na-deliver or maayos din yung function niya? Or alam niyo na po yung may mga problema po sa mga sa makina? Ganun. Wala pa namang, magaganda naman yung units, in fairness. Ano ba siyang brand? Maayos po yung mga... Anong brand siya? Toyota ba? Oh, Toyota yung mga sinupply nila. Baka mamaya, gusto mo, pasundo kita. Hindi, pero okay naman siya. Pero kasama siya sa 911 system na ginagamit natin. Thank you, Karen. Jason Sigales of Inquirer. Good morning po. Kay Attorney Lanete po. Yung clarification lang, sir, doon ho sa under investigation ho yung members ng BAC at the time. They're only under investigation, hindi pa po part nitong case? They're actually, final natin sila under this case, nilagay natin as John Does and Jane Does kasi we are still identifying yung specific degree of participation ng lahat. But as far as yung the filing of this case, the first step kasi is to determine kung kanino muna unang napunta yung pera. Usually, may middleman that is involved. Here, what makes it shocking, as nakwento nga ni Sec, mismo yung fire chief yung tumanggap, mismong diretso, walang middleman. And then to Secretary Remulla po, sir. You've made the distinction po before, you've made the distinction po before that you're not mad per se at the BFP, you're mad po at corruption. Ano po assurance niyo that filing this case against the BFP chief himself would not affect yung morale and yung services of the Bureau? Well, ano yun eh, you're giving a double-edged sword ng question na. Number one, how will it affect the morale? I hope for the better. Kasi ang kawawa dito yung rank and file eh. Ang kawawa dito yung rank and file. There are 40,000 employees ng BFP. Itong rank and file na silang araw-araw, ngayon, lalong month of March, April, buwan ng sunog, buhay nila nakasalalay. Sila, buhay nila nakataya, pero yung mga boss nila, umuwi. Ganun karaming pera. Nakakita pa ako ng bahay ni Jess Fernandez sa Calamba, Tagaytay area na parang bahay ng mga milyonaryo. May swimming pool, parang resort ang ginawa niyang bahay doon. Which does not match his salin. Kung ano. Oh, nakita ko talaga yung bahay. Oh. Dalawa pa sila mag-best friend na nasa BFP. Magkatabi bahay din eh. Ganun, lalaki. Oo. Swimming pool at lahat. Oh. It's unbelievable. Hayop ang kapal na mukha nitong taon to. Hindi ako galit. Sabi ko lang, hayop ang kapal. Done. Bea Peniza of Bombo Radio. Hindi, nakita ko yung isang araw, ano na kami. Na-reconcile ko na adult na talaga siya. Sir, adult po talaga. Ayun. Okay. Anyway, sir, going back to our questioning, sir. Balikan ko lang yung about sa morality, no? May internal cleansing po ba tayong ipapatupad, sir, sa loob ng BFP? Yes, tuloy-tuloy ito. If you think the job of internal cleansing is easy, mahirap talaga yan. But I believe, inumpisahan na namin sa baba, sa recruitment, sinampulan na namin, yung sa taas, sinampulan na namin. Hopefully, this will lead to a reformulation of the culture inside the BFP. Kung nagawa namin sa PNP yan, magagawa rin namin sa BFP yan. Sir, clarify ko lang po, no? Since meron pong mga, ang tawag dito, yung babae po na supplier, magbabago din po ba ng supplier yung ating in the next? Ang bidding lagi yan eh. I believe in open bidding. Simula nung governor ako, laging open bidding ang ginagawa namin. So ngayon, re-require ko na live stream na ang bidding ng BFP para makita ng tao talaga na may transparency sa loob ng BFP. Also, kay Asek Lanete po, sorry. Medyo nalito lang po ako. Yung dun po ba dun sa Jane Does and John Does natin, sir? Hindi pa po sila kasama dun sa kaso, but ina-identify din yung mga cases po nila, mga kailan po ipa-file.
Medyo nalilito lang po ako, paano natin sila may identify? Identified na, kumbaga kasama sila dito sa kaso as Jane Does and John Does kasi nga, kailangan ma-specify kung sino pa ba talaga yung ibang other involved dito. Like we mentioned before, usually, several middlemen are involved kasi hindi sila yung nagbibigay. Ito, diretso sa kay Fire Chief. So siya yung nagbibigay dito sa loob. Kung sino, paano yung hati, yun yung i-elaborate namin later on. But it's already included dito sa filing of the case. In fact, the witness was able to present isang Excel spreadsheet kung magkano yung hatian sa loob. Yun na lang ang kailangan namin ilatag ng maayos, and we will be presenting further evidence to that effect with the ombudsman already. Pero kasama na siya dito sa case na to. Hindi pa. Ang una natin na hiningi is itong sa kay Fire Chief Jesus Fernandez because ang identification ng witness, personal knowledge niya eh. Ibig sabihin, personal niyang nakita yung pag-abot sa kanya. That is definite. So yun yung inuna natin. As again, evidence-based tayo. Hindi to witch hunt. We go where the evidence leads us. And that's where the evidence leads us sa ngayon. Thank you. Okay. Thank you, Bea. Manny Tupas of Philippine Star. Sec, nabanggit nyo kanina yung pati yung sa recruitment, yung may range yata na 400 to 800,000. May kita rin si BFP chief. Bakit yun? Na-estimate nyo na ba kung more or less magkano yung cut niya doon? Halimbawa for 800,000. Wala pa. But ang total estimate namin ng corruption ng BFP is mga 15 billion a year. Ang ano niyan, ang kuha niyan from top to bottom. Yan. Recruitment, fire inspection fees, procurement, lahat. It's unbelievable that an organization can be so corrupt from top to bottom. Papasok ko pa lang, kailangan mo nang magbigay. Pag i-inspect ka, yung walang sunog, kikita ka pa rin. Pag may sunog, may kita ka pa rin. Pag may procurement, may kita ka pa rin. Lagaring hapon eh, lahat. Baga kada galaw nila, kikita talaga sila eh. Per year. Sa buong sa buong industry. Thank you, Mr. Mark Makalalad of DZBB. Just to I have been doing my own investigation, but I cannot present culpable facts. For the last 25 years, ganito na ang kalakaran sa BFP. Ganito na. Pero ang kaya lang namin mahalungkat na ebidensya ay mula 2021 no, nakita natin. O mula 2021. But it's time to clean it up. It's time. Sigurado ako ngayon sa mga nakikinig na negosyante rito, diba? Kung merong pumuntang inspector sa inyo at kinukulit kayo and beyond the ambit of their responsibilities, paki-video ang sinasabi nila at itawag nyo sa 911. And I will personally take care of it. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa BFP. Ako ang bahala. Itawag nyo sa 911, i-video nyo sila, ibigay nyo yung, ikukunan nyo sila, kunan nyo ang badge number nila, kunan nyo yung identity nila. Huwag kayong matakot. Hindi titigil to kung takot kayo eh. Ako mismo ang maninigurado na sila ay malalagay sa tamang pwesto. Angie De La Cruz of Filipino Star. Morning, Sec. Ika-clarify ko lang po yung final nyo ngayong umaga. Itong kaso na ito ay i-final nyo po ngayong umaga sa Ombudsman against Fernandez. Kahapon na file. Sino po nag-file kayo po? The case was already filed yesterday, Yesterday by the po. department represented by us. Against Fernandez and Mrs. Sanga only? Yes. Yun lang pong dalawa. And as mentioned by Asik Lanete, Jane and John Does, this represent the soon-to-be named officials of the BFP also. Okay. Secretary, doon sa sinasabi niyong dalawang ipapalit, galing po ba sa loob o galing po sa labas? Hindi pwede galing sa labas. Kailangan nasa BFP na sila. Okay po. Doon po kanina sa sinasabi niyong kinita po ni Fernandez na 14.752 million, kasama po ba doon yung 1.5 million per truck na cut niya? Hindi, sa iba pa BFP? yun. Iba pa yung
Iba pang kaso to. Iba pang kaso Okay. yung truck. Ito yung sa ambulances pa lang. So may susunod po kayong kaso na ipafile kay Madami Fernandez pa. bukod dito. Madami pa. Thank you po. Fred Salcedo of DWRB. Good morning po, President. Secretary, tanong ko lang po kasi nabanggit nyo kanina yung may bahay si Fernandez. Katabi, bombero rin po ba itong best friend niya? Yes, Nakatabi? bumbero rin. Bumbero rin. Active pa ho ito? Active pa. No, I mean, naka-position pa siya, hindi na? Nakaposition pa sa ngayon, pero under investigation na yung salian niya and yung assets na nakita namin. Mhm. Sir, isa na lang po. Yung pong mga inspector natin ngayon sa BFP, hindi po kaya magkaroon tayo ng malaking backlog dito just in case baka hindi na sila mag-inspection dahil nagkaroon nga ng rigidor at nabuo yung kanilang mga ginagawang kalokohan. Well, mandated yan eh. Kailangan na mag-inspect. And I'll tell you the story again Di ba binigyan namin lahat ng 4,000 inspectors? 4,000 plus inspectors na naka-body cam sila. Na may data center kami na live streaming habang nag-inspection sila. So, kala ko tapos na. Galing ko. Kala ko galing ko eh. Pero mas magaling pa sila. Kasi bago dumating ang inspector, dadating na ang nagbebenta ng fire extinguisher. Pupunta, mauuna. Sabi, papadating na si inspector dito. Bumili na kayo ng fire extinguisher ngayon. Ako na bahala, ma-approve ang application niyo. Galing, di ba? Ni-reverse nila yung sistema. Parang baliwala rin sir pala yung camera, yung body camera. Binabaliwala. Pero Nagawa ngayon, pa ng paraan. Ngayon, pati yung kumpanya na sa buong Pilipinas nagbebenta ng fire extinguisher, kasama ko ang BIR, hahalokotin ko lahat ng libro nila, kung resibo nila, lahat ng supply. Marireconcile mo naman eh. Sa bawat tindahan na may fire extinguisher, titignan mo sino supplier, titignan mo saan binili. Titignan mo libro nila. Mahihingi ako ng LOA galing sa BIR para tignan ng lahat na nagbebenta ng fire extinguisher na to. Thank you Grabe very ang much po. ecosystem ng corruption dito. Incredible. Now we go on to other matters. Due to time constraint, we will only be getting 5 questions for the other matters. So first would be Karen De Guzman of ABS-CBN. Hi, Sec. No-mention niyo po kahapon na meron nga po tayo mga officials na nasa Dubai dahil po sa gitna po ng war. Ask ko lang po kung may update po ba tayo dito. Ang last na sinabi sa akin ay nakakuha na sila ng ticket pabalik. 11, ang nakita lang namin ay 11 vice mayors galing sa Bulacan. Ang application for travel leave nila ay personal in nature, hindi naman official. Na-confirm na po ba natin kung may travel authority yung isang mayor? Ano yun confusing eh. Tinanong sa amin kung may travel authority, tinignan namin wala. But, she claims na andito pala siya. So, parang nasunog yung napaso ako ron eh. Kasi ang tanong sa akin kung may travel authority, siyempre tinignan ko, wala. Pero hindi ko tinignan kung nag-travel siya o hindi. Kasalanan ko yun. That's my fault. And I apologize to the mayor. 11 vice mayors. Okay. Angie De La Cruz of Filipino Star. Secretary, meron po kayong sinasabi before na makikipag-usap kayo sa Tao Gama regarding po sa Yes. pagkamatay ng estudyante sa Hising, sa General Trias. Any Yes. update po, Secretary? Tomorrow morning, 8:30 a.m., kausap ko ang national leadership ng Tao Gama. I'm very concerned because nung governor ako, nangyari na to sa Cavite rin. Sa Laguna namatay yung bata pero taga Cavite. Ang pumatay taga Cavite rin. Ngayon nangyari na naman sa General Trias sa Cavite rin. Meron tayong anti-hazing law eh. And it has to stop. And again, full disclosure, I am a member of a fraternity and that time nung pumasok ako ng fraternity 1987, wala pang anti-hazing law nun. Yung namatay na si Lenny Villa, kaklase ko yan kasabay ko yan sa Ateneo de Manila sa high school. Pero sumali siya ng fraternity nung law school. Nung namatay siya, doon tinayo ang anti-hazing bill. But it disturbs me na hanggang ngayon ay
hindi pa rin natututo yung mga fraternity sa kanilang mga practice. So, it seems that Taugama has said one too many. So, kakausapin yung national leadership nila to put an end to this cycle of violence na ginagawa nila, na nangyayari. Secretary, isa pa po. Any update po dun sa reform na gagawin niyo po sa SK? Kasi sinasabi niyo na yung mga tao, yung mga SK hindi nagkatrabaho. Ano kasi yan eh, it's a constitutional issue. Kasi kasama sa constitution siya eh. But we have a meeting next week I think tungkol sa amendments to the local government code. Baka doon pwede namin maidaan kung anong scope of responsibilities ng Sangguniang Kabataan. Thank you, Ms. Angie. Last two questions, one coming from Daily Tribune first, and then Mr. June from GMA. Jing Villamente, sir, from Daily Tribune. Going back sa BFP, inabutan ba, sir, ni Fernandez yung acquisition ng body cam? Inabutan niya. Meron din ba kayong observation na overpriced? Hindi. Ako nang I made sure that everything was okay. Nung nakita ko na yung pattern of behavior nila, ano ko kasi yun eh, personal advocacy yung body cam. So I made sure na yung the entire procurement process was done according to specs. Kasama nung 911 procurement namin, ginawa namin yan according to specs. Fair bidding, bid documents, lahat ng qualifications nilagay namin. Meron kasi kaming research ng konti. Through internet, that body cam scores around 5,000. And it was made 2020 pa yata. Well, anyway, another document, nung pag-acquire na, it becomes 30,000 a piece. So if you bought a 14,000 body cam at 5,000, ang laki ng diferensya dun sa 31. No, just to make it clear, okay? Iba kasi ang distinction ng body cam na nakikita nyo sa internet, sa entire system na bibilihin mo. Yung backup system niya ng data, ng live transmission, ng live feed, ng data capturing, fixed cost yan. So, i-add on mo yung cost ng camera doon sa entire ecosystem na ginagawa mo para mag-function siya. Mura lang ang body cam eh, di ba? Pero mahal yung nagmumura siya kung mas marami. And in this case, parang 14,000 body cams na in-acquire namin. So spread out yung cost ng backend niya, backend support. Thank you, Sir Jing. Mr. June? Baka you want to make clear? You want to do a follow-up? No, kasi by piece yung nakita kong dokumento. Yeah, you have to examine the entire bid document. Makikita mo na kasama doon yung back-end. That's why it became from 5,000 to 31,000. Yes. Yung back-end. That's around half a billion peso procurement kasi. Ganun ba diba? yun? Kung sa 31,000. 2020 ba yan? Yung bidding yes, yan? sir. Hindi, yung model ng cam. Hindi. Okay. Just to make, pinag-uusapan ko yung bidding nito 2025. Kasama to sa 911 bidding. Entire 911 system. Kasama For the use of BFP. For the use of BFP, yes. So, the unit cost of 31,000, are you saying it's not the real cost? No, I'm saying that tignan nyo yung buong bid. Hindi lang kasi we did not bid for a body cam. We did not bid for a back end. We bid for the entire system of the 911. So take it at a whole. At a whole yan. Kasi yung document na nakita ko, inventory slip. Okay, well... Yung ganito, sir, ganito na lang. You do your own investigation.
you present it to us and we will clarify it according to our documents ng 911 namin. But I assure you, walang lagayan dyan sa procurement na yan. I was personally on top of it. Thank you, Sir Jing. Sir June? Sec, follow up lang dun sa meeting niyo with the senior officials ng Tao Gama tomorrow. In yesterday's briefing, we were made to understand na 21 yung total ng mga fratmen who participated or who were present during the initiation rites dun sa Dasmariñas, Cavite. Considering, Sec, na ang dami pang unaccounted for, pwede ba yung kasama ba yun sa pwede nyo pag-usapan? Yeah, titignan namin actually, yung senior leadership, hindi namin pag-uusapan yung Cavite. Kasi ano na yan police matter na yan. It is the organization itself which has to police their ranks to stop the use of violence in order to enter the organization. One more question, if anyone has. Okay, sir. Baka lang po o kung kailangan pa bang magbigay kayo ng direktiba sa mga local government units at iba pang mga agencies under your command tungkol dun sa panawagan ng Pangulo kaugnay huron sa austerity program. Siyempre, it's part and parcel of lahat ng cabinet members naman kasama dyan. We will give out the directives. Lalong-lalo na hindi tayo sigurado sa mangyayari dito sa Middle East. So, magkakaroon tayo ng adjustments for everyone. So, austerity is part of it. At hindi lang ako, all cabinet secretaries were given a directive. What in particular, Secretary? Like, yung bang hindi naman kailangang pumunta pa ng opisina para mag-function? Magpapatupad ba yung mga local government units ng work from home? Hindi, yung work from home, ibang issue yun. Marami kasing wastage sa amin, yung mga seminar, yung mga awarding, mag-renta ka ng buong hotel, yung mga ganyan. Ang laki ng gastos sa department namin sa ganyan. So we're gonna cut back on a lot of those things. So pina-inventory na po ninyo lahat ng yon, yung mga naka-schedule na ipatigil Yes. na. We've actually been very strict about that, but we're gonna make it even stricter now. Yung as necessary lang. Lahat po yun sa mga local government units, PNP. Lahat. We made general directive kami sa kanila to cut down costs. Including your office, sir? Of course. Ako naman wala akong pa-seminar, hindi ako mahilig sa ganyan if you look at my record, meron kami dati mga awarding ng SGLG. Pero yung SGLG, ginawa kong from once a year, ginawa kong once every 3 years na lang para totality of work. Kasi yung every year, kailangan mo yung buong Manila Hotel for 1 week. Ando doon lahat, babiyahe lahat doon. Parang for me, it was too much of a cost na ginagastos namin. So, in a lot of things, we're cutting back on work. You have to understand that the OSEX budget is 96% MOEE. Wala kaming mga projects masyado. So, sa MOEE talaga kami magka-cut down. Baka po in the next few days ay pwedeng malaman namin yung figures kung magkano yung pwedeng matipid ng gobyerno by implementing yung sinasabi po. We will come out today, but again, para lang klaro, yung 96% na yun, halos sweldo na lang yun yung lumalabas sa akin. Pero in their other operating budgets per agency, gagawa kami ng ways para mag-cut down ng